blinker niya. Tapos dito yung maglalagay si Raisa ng bar light dito. Yung maikli lang na bar light, siguro nasa mga 12 blades lang siguro, no? 12 blades lang. Yo, what's up mga kasprakatak? Magandang umaga. Ayan mga kasprakatak. So, dito ako ngayon sa bangka. At nag-iisip at nagpaplano mga kasprakatak kung saan ko ipapadaan yung wire. So, marami sa atin ang nagsuggest, no? Kung saan ko daw ilalagay yung switch, yung boat switch. So, maraming nagsasabi na sa ibabaw daw, sa pinakasiling, para parehas daw ng aeroplano sa ibabaw daw. So, ito mga kasprakatak, ito yung napagdesisyonan ko na dito ko sa ilagay. Dapat meron tayong junction or terminal, no? Dugtungan ng mga wire ng mga ilaw at saka nung switch at saka nung source, no? Source ng ating kuryente. Kaya dapat meron tayong junction or fuse box, mga ganun, no? So pinag-iisipan ko pa kung saan ko kaya ito ilalagay, no? Ganito kasi ako mga kasprakatak pag mag-wiring, pag-iisipan ko muna, no? Tingin-tingin ako dito, tinitingnan ko yung mga palibot, no, nitong area kung saan ko ipapadaan yung mga wire, kasi hiwa-hiwala yung mga ilaw mga kasprakatak. Ayan, tulad dito maglagay tayo ng ilaw. So siyempre may wire talaga yan na dadaloy yan, dadaan, no, dito ba, or talagang hindi na natin hindi natin matakpan yung wire, talagang lulutang. Kasi ayusin lang natin pag staple. Siguro gagamit na lang ako ng PDX wire, yung number 14. Okay na din yan kasi mas ma-staple siya natin ng maayos compared sa mga flat cord. At saka yung mga flat cord mga kasprakatak, madaling masunog. So mag solid wire tayo. So doon na tayo sa PDX wires, no? Kahit yung pinakamaliit na na ampere ng gauge number 14, pwede na sana yun. Kung meron mang 16, mas okay. Pero wala lang 16 sa sa PDX. Hanggang 14 lang yan. 14, 12 at saka 10. Meron ding 8 niyan. So doon tayo sa pinakamaliit. Kasi lang naman to, ilang amperes lang naman ang dadaloy sa kuryente, no? Ilang amperahe lang naman. Kasi 12 volts lang. Lang yan, mahina lang yung kuryente niyan. So doon lang tayo sa pinakamaliit. At saka madali lang naman i-troubleshoot kasi meron tayong magamit tayo ng fuse box. So doon na lang tayo sa mga fuse. Doon na lang tayo magbase sa mga fuse, no? Lagyan lang natin ng mga maliliit na amperahe para halimbawa kung mag-short man siya, doon siya sa fuse mapuputol. Alright. So, yun lang mga kasprakatak. So, dito sa sentro, siyempre, maglagay tayo ng ilaw dito. Isa. Dito, pag-isipan ko nga, tanongin ko muna si Raisan. Pero, pag may ilaw dito, makuha na yung dito. May liwanag yung dito. At saka dito. Dito sa ilalim, mag-spot na lang. May dala-dala naman itong flashlight. No? So, isa lang dito sa loob. Tapos kaya tayo sa babaw mga kasprakatak, no? Magplano tayo ng mga ilaw. Tingnan natin. Alright. Planuhin muna natin bago tayo bibili ng mga materialis, no? So kamang-kamang tayo diri. Kamang-kamang. Ayan. Andito na tayo sa ibabaw. So yung mga kasprakatak, ito na yung pinakaibabaw. Oops. Oy, alay, dol. Alay, dari ko. Nag-content ko dari. Ayan, dito pala si Algin's Mix Vlog. So yung mga kasprakatak, dito siguro
Ito yung pinaka blinker. Dito maglagay ng blinker si Raisan. Ayan si Raisan, nagbintura sila. Meron pa lang mga nagtatrabaho ngayon dito. Itinuloy yung pagmasilya sa bodega. Ayan, makapal ng masilya mga kaspakatak. Maganda na yan. Wala na yung, hindi natatagos yung mga tubig dyan. So lagyan na lang yan ng drainage ng tubig. So ayun si Raisa, nagpintura na sa sahig. Pinipinturahan na niya. And then dito mga kaspakatak, tuloy tayo sa pailaw, no? Pailaw, yung mga ilaw niya. Dito kailangan talagang may blinker mga kaspakatak, para ito yung magsisilbing signal, no? Halimbawa magkahiwalay itong fish carrier at saka yung ano yung catcher. Kailangan meron siyang ganito para mag-signal line na lang sila. Paikutin na lang itong blinker. Mag-blink ito mga kaspakatak. Malalaman na nila kung saan sila banda. So dito meron tayong running light. Sabi ni Raisan, lagyan daw ng running light isa dito. Maglagay tayo ng ilaw dito. Yung ano daw, yung kusog daw, malakas na ilaw, tsaka yung mahina. So ibig sabihin dalawa yung ilagay dito mga kaspakatak. Or yung mahina, ang plano ko, gusto kong isa lang dito yung malakas, medyo malakas, at yung mahina dito ko ilagay sa may gilid. Dalawa ang ilagay natin. Mahina na ilaw, no? Hindi siya gaano kalakas. Yung murag kanap-kanap lang ba? Kanap-kanap lang siya kung tingnan sa malayo. Ito malakas. Siguro ipasindi natin lahat kasi yung mga running light mga kaspakatak, meron siyang double double purpose yan. Merong mahina, merong malakas. So ipagdugtong natin yung dalawa para iilaw siya lahat, yung mga, lalo na yung mga LED mga kaspakatak, yung mga bago ngayon ang mga ilaw. Pero colored yung ilagay natin dito. Pwede either pula, blue, or depende na yun. Pero sa mga ginagamit namin mga kaspakatak ay dapat dito puti siguro, puti. Tapos yung dalawa na mahina, yun ang pula. Ito malakas puti, kay yun ang sa BFAR, yung sa Coast Guard. So dapat dito puti, no? Tapos yung dalawa dun mahina, pula. O depende ba, o kung papayag si Raisa na dun ilagay sa bawat gilid ng nakadesign na yan, pwede dyan natin ilagay. Pero pag hindi naman pumayag si Raisa na dyan ilagay, dito na lang natin ilagay. Ipagtabi na lang sila natin, no? So ito yung pinaka blinker niya. Tapos dito yung merong maglalagay si Raisa ng bar light dito. Yung maikli lang na bar light, siguro nasa mga 12 blades lang siguro, no? 12 blades lang na nakatutok doon sa unahan. Pag ganun mga kaspakatak, para makita naman niya yung sa unahan. Halimbawa pag mag-navigate siya, may nakatutok dun sa unahan, lalo na pag maraming mga obstacles dyan, pailawan niya ito, pasindihan niya para makita yung sa unahan. Tapos itong dalawang box mga kaspakatak, ito dalawang box na ganito, lalagyan din natin yung ilaw dito yan sa loob. Lagyan natin ng ilaw yan dito yung kulay green at saka kulay red, kasi yun ang sa standard, napaka-standard, standard talaga yun sa sa BFAR, para ma-identify ka kung fishing boat ba ka, or kung kang klase na nag-navigate sa dagat, no? Ayan. So dito either titingnan ko pa kung saan yung kulay pula, dito ba or doon, o saan yung kulay green. Basta maano natin yun, ma-search na natin sa Google kung saan ilagay natin yung tamang kulay sa magkabilaan ito. Tapos dito mga kaspakatak, dito maglagay din tayo ng isa dito na nakatutok dyan sa harap ng dyan sa sahig mga kaspakatak. Kasi kailangan may ilaw na nakatutok dyan. Pagka magtrabaho ka na dyan, maghango ka ng isda, magsaling ka ng isda sa banyera, talagang may ilaw ka dyan, malakas, mahaba.
no, LED na mahaba ang ilagay ni Raisan dito. Yung para siyang flashlight ba na nakatutok doon. Alright, no, so yun ang plano ko dito, no. Sana mag-work mga kasprakatak. Tapos yun nga, no, kasi yung dito ilang ano na dito, ilang load na blinker tapos dalawa dito, yung mahina at saka malakas. Pwede naman din ipagsama yung ano, no, mahina at saka malakas, pwede naman yun, pwede na din yun. And then yung bar light na nakatutok dun sa unahan, tsaka itong dalawa mga kasprakatak, ipagsabay natin to sa isang switch lang. Itong dalawa, isa yung red or green or red, magkasabay lang yan sa sa switch na, isang switch lang yan dito, itong dalawa. Tapos isa dyan sa dito sa na nakatutok dyan sa baba. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim kay namanday hinay o kusog man, bali dalawa dito. So 6 ang load dito sa ibabaw mga kasprakatak, 6, no. Alright, so yun lang. Din dito sa baba muna tayo. Sa baba mga kasprakatak, maglagay din tayo ng ilaw dito. Isang ilaw dito sa gilid. Kailangan may ilaw dito sa gilid para pag may magdaan dito, may liwanag naman, no. Pero optional na din yun, pwedeng hindi natin lagyan o pwedeng lagyan din. Pero dito talagang maglalagay tayo ng isa dito mga kasprakatak na ilaw na nakatutok dito, kasi may magtatrabaho din kasi dito. Wala lagi nigiayog ko anyo. Wala pa ni? Wala pa na. Oh. Kailangan may ilaw dito na nakatutok doon. So ilan na? Sa loob meron isa, dalawa. Dito sa loob, lalagyan pa ba kaya natin to? Magtanong tayo kay Raisan kung siguro hindi na siguro tayo maglagay ng ilaw dito. Ayan, kasi meron na dito meron dito. Ano na yan, makuha na niya yan, no, maliwanag na yan. Ano lang ilagay natin dito? Yung bumbilya, no, bulb. Tapos dito sa ilalim, syempre maglagay din tayo dito sa ilalim, isa or dalawa para mas makita talaga yung buong ilalim. Lagay tayo ng dalawa, pero ipagsabay na lang natin, isang switch lang. So isa, 2, 3, 4, 5. So kailangan ma-occupy natin lahat yung mga switch natin mga kasprakatak. Alright, so yun lang, no. Sana maiplano ko itong maayos. Sa ngayon nagpaplano pa lang ako, no, bibili na pagkatapos kung maiplano na lahat, saka na ako bibili ng materyales. Hoy, mahulog ka dia. Kaya ayun. Asa mo to si Aljen? Nandito pala si Aljen Mix Vlogs mga kasprakatak, shout out. So ayun, dito patuloy silang maggawa ng masilya. Oh, dugang na po tayo mo, ano? Ha? Ama pa na? Sabi ko, di ba magsilip? Gwapo na kayo dyan, Tanggal, bisagra daw. So ayan mga kasprakatak ko, talagang pulidong-pulido na itong budiga na to. Ito yung pinakabudiga ng ice storage to. Pero bubutasan pa yan, lalagyan pa na yan ng butas ni Raisan para yung tubig lalabas na lang, hindi maipon. Kasi pag matunaw yung yelo, may stuck yung tubig, mahurot na tanan og tunaw. At ngayon nagpintura na, oh.
May pintura na ang dulong mga kaspakatak. Sinimula na magpintura, basa pa to. So tawagin natin si Algin. Ha? Kapay trabaho. Kaling kuan budiga puti ipintalan niyo. Black. Tay. Ayan. Ito, rutang puniguan. Dol! So yung mga kaspakatak. Oy, tapos na dito sa ano. Ay, kaduwag sapo ang kuan. Baling. Na may screen. Yan, nilagyan ng screen. Uga na dayo. Tapot na ni. Wala ko uga na. Kulay blue ang ibabaw mga kaspraki. Ayan, napinturahan din na din yung mga takip ng budiga. Tapos sila raisan. Gisapawan og balik yung sa ibabaw na kamarote sa bubong mga kasprakatak. Pininturahan ulit para masinaw. Pintalan. So yan dito sa ilalim malinis na mga kaspakatak. Sobrang linis na. Engine na lang yung kulang. So mamaya babalik tayo. Uwi muna tayo kasi mag lunch break. So yung mga kaspakatak, ayan. Teka lang, parang luba tayo. Alright, so balik tayo dito sa bangka mga kaspakatak. Medyo mag-update lang tayo konti kasi ano, wala namang masyadong ginagawa ngayong araw na to. So kanina nga mga kaspakatak, naipikita ko sa inyo na may nagmamasilya dyan dito sa bodega. Pero mga kaspakatak, parang naudlot na naman yung pagmasilya nila dyan sa loob ng bodega kasi nga naubusan na naman ng epoxy. So hindi nakapagbili, no? Okay lang yan mga kaspakatak, hindi naman to pang madalian kasi nga wala pang schedule or wala pang ano, hindi pa nakapag-schedule kung kailan ito ibaba. So si Labos na Anoy lang talaga yung nakakaalam or sila yung makapag-decide kung kailan talaga nila ito i-launch or ipababa mga kaspakatak. Pero wala pa naman yung engine, no? So maghanap pa talaga ng araw o kailan kaya, no? Kailan kaya idadalhin yung makina dito at ikakarga, no? Para ma-install na diyan, ma-assemble na. Alright, so tingnan natin itong bodega mga kaspakatak. Ipakita ko sa inyo. Teka lang, open natin. Medyo mabigat naman yung bodega ni. Grabe kabugat. Grabe kabugat sa taklob mga kaspakatak. Kailangan talaga 2 tao magbuhat nito. Ako lang mag-isa. No, may tapot siya kay kuan. Agi siguro sa epoxy ba? Yapsin sa tapot. Kabugat jud.
So yung mga kasprakatak, ayan o. Bugata dyan. Uy. 0% na. So yan mga kasprakatak, huwag na lang natin subukang buksan itong mga bodega. Kasi napakabigat talaga nitong mga takip. Bugat kayo. Imagine mo mga kasprakatak ko, ang kapal ng, ng plywood. Lalo na dito, 3/4 yung plywood. Itong dalawa, 1/2 lang yung plywood. Tapos yung mga kahoy pa oh. Tapos ilang pako pa kaya yung ano dyan, no? So sobrang bigat talaga. Kailangan dalawa talaga ang magbuhat nito mga kasprakatak. Hindi basta mabubuhat ng isang tao lang. Kaya yun, wag na lang natin buksan. Pero malapit na yan matapos masilya. Final coating na lang, no? Final coating na lang mga kasprakatak. Kasi nilagyan din ng yung screen ito. Nilagyan din ng screen yung yung pinakasahig niya para matibay talaga mga kasprakatak. So ayan, patapos na yan. Siguro mga isang karton na lang na na epoxy. Lahat matatapos na pati dito. Sabi nga nung nagmamasilya, kung meron lang epoxy ngayong hapon, no, matatapos talaga nila ang pagmamasilya dyan sa loob ng bodega. Pero yun nga, nagkulang sa epoxy. Tapos medyo parang tinatamad na din pumunta ng Dipolog, no. Ako hindi na ako pumunta. Then bukas na lang, pagpabukas na lang, kasi pag pupunta ako ng Dipolog, magpabalik-balik ako mga kasprakatak. Tapos malanga na po ba. Kaya ayun. Alright, so yun mga kasprakatak. Itong trabaho natin dito ay hindi pa rin matapos-tapos. Wala pa tayong materialis talaga. So pero at least ayan, alam ko na kung saan ipapadaan yung mga wire, no. Ito na. Dito na tayo mga kaspraki. Na tayo dito. Mag-wiring na tayo dito. So pakita ko sa inyo kung paano ko i-wiring itong kamaruti mga kasprakatak, yung mga switch nya. Alright, so yun lang muna yung update natin ngayong araw. Talagang wala tayong wala tayong ma-vlog masyado, no. Sila Mrs. at saka si Cindy, yung Mrs. ni Raisan, naglilinis na sila paligid. Kinuha na yung mga kahoy, mga lata dyan, naalis na yung mga kahoy na natipon dito. Yung mga mahaba at yung mga maikli, nakuha na din. Ayan, tapos yung mga yung banghouse dyan, nasira na din mga kasprakatak, na na din nila. Ayun, yung mga babae, sila yung naglinis dito kanina at saka kahapon. So hindi tayo nakapag-vlog dito kahapon mga kasprakatak dahil yun nga, birthday natin kahapon. Kaya wala tayong upload, no, tungkol dito sa bangkang ginagawa dito. Alright, so yan lang muna mga kasprakatak. Ayan, itong mga kahoy na to, gagamitin ko to pag siguro gagawa ako ng box dito para sa mga wire. Gagawa tayo ng box dyan, parang dyan, no, gusto kong gawin ng terminal box, terminal ng mga wires. Yung bakante na yan, no, yung box na yan mga kasprakatak, gawin natin terminal wires, terminal ng mga wire yan, dugtungan para talaga. Alright, so yun lang mga kasprakatak. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong walang sawang panonood sa episode na to, sa bangka ang serye na to. So huwag kayong mainip, abang-abangan nyo na lang talaga, no. Magbablog pa rin tayo, kahit pa update lang, pasilip-silip lang tayo dito. Ibablog ko pa rin, ipapakita ko pa rin sa inyo yung mga update para malaman yung mga kasprakatak, no. Sa mga nagtatanong pala kung magkano yung nagastos lahat, hindi ko pa talaga kayo masasagot dahil hindi pa tapos talaga ang bangka, no. I-reveal ko talaga yung yung gastos talaga pag matatapos na itong bangka talaga, pag nakalutang na. Kasi meron pang mga gastusin to, pintura, yung pagkarga ng makina, tapos yung mga wire, mga ilaw dyan, gastos pa din yun kasi madagdag yun, eh. Kailangan buong buo talaga.
Alright, so yun lang mga kaspakatak. Maraming salamat. See you na lang sa next video. Bye-bye.